Nandito kami ngayon ni Santi sa Tesco. Yan. Tapos ito may pile ng Hot Wheels cars dito. So ito yung napili namin, 90s Acura NSX tsaka yung 95 Mazda RX-7. Yun, finally dumating din yung in-order natin sa Amazon. Tara, kunin natin. Buksan na natin. Unboxing na ako dito ng mga binili kong racetrack. So papakita ko sa inyo. At nag-invest nga tayo sa racetrack bukod pa sa ating mga Hot Wheels na collection. Yan, game. Gawa tayong video. Yan, so, hello sa inyo. Welcome nga po pala dito sa first ever video na ginagawa ko para sa aming Hot Wheels channel ng anak ko. At currently is nagluluto si Daddy ng breakfast kasi papasok ako ng trabaho. Si Santi naman, maya gigisingin ko na at papasok na ng school. At ang mami naman galing trabaho, night duty as a nurse. So, ang oras natin ngayon is mag 6:30 in the morning na at Christmas season. So, yan, meron tayong mga Christmas decoration dyan. At papakita ko nga pala sa inyo yung ating small Hot Wheels collection. Meron pa nga pala kami isang YouTube channel, pero dedicated kasi yun sa anak ko about his exciting life journey with autism spectrum disorder. Na napakita nga namin doon sa channel na yun na mahilig talaga siyang mag-ipon ng diecast toys, especially when it comes to Hot Wheels, Matchbox, at mahilig talaga siya maglaro ng mga toy vehicles. At hindi siya masyadong mahilig sa robots At konting Lego set. Yan, meron din kami dito. Medyo hindi rin siya masyadong mahilig pero inintroduce namin siya doon. So, ang focus niya talaga mag-ipon ng Hot Wheels. Yan. So, yung Hot Wheels collection natin, meron tayo sa Pilipinas at nagsisimula nga tayo ng Hot Wheels collection din dito sa United Kingdom. So, pakita ko sa inyo, tapusin ko lang itong niluluto ko at baka masunog at mapapagalitan ako ng asawa ko. Wala kang kakainin na breakfast. Sige, balik natin dun sa Hot Wheels pagkatapos kong magluto. Nagising na ko yung alaga ko at yan, kumakain na ng breakfast. Say hi, Santi! Yung mapagsalita po na yung bibig. At nag-unboxing na ako dito ng mga binili kong racetrack. So, papakita ko sa inyo. At nag-invest nga tayo sa racetrack bukod pa sa ating mga Hot Wheels na collection. At ito nga pala yung Hot Wheels na nabili natin sa Tesco. So binuksan na ni Santi. Kasi yung gagawin natin dito sa mga Hot Wheels na mapapurchase natin, hindi lang natin sila kukolektahin. Bubuksan talaga natin, alisin talaga natin sila doon sa kanilang card. So pakita ko sa inyo, tapos ito isa-isayin natin itong mga racetrack. Start ko na pong pakita sa inyo yung mga ilang Hot Wheels collection na naipon na po ni Santi. So wala namang particular series kaming iniipon kasi alam naman natin ang Hot Wheels maraming series of models ng cars. Ito yung mga standard version lang o yung basic cars at meron kasing premium models din ng Hot Wheels. So marami siya ng series ng kotse katulad nitong nabili natin, Japan Imports 90 series, meron pang muscle car, meron pang European cars, tapos meron pa yung fantasy cars at marami pang iba, may Fast and the Furious pa nga. Yan. So si Santi, randomly lang yan namimili at nakakabili nga kami ng Hot Wheels dito sa mga grocery. Maraming klaseng grocery dito. At kung kukumpara ko dyan sa Pilipinas, siguro pinaka-major na grocery natin dyan is Save More, tapos yung Robinson Supermarket at South Supermarket. Nakatira kami sa Pilipinas sa Pasig, around Santolan. Nung bata pa ako, South Supermarket talaga yung grocery namin doon. Tapos yun nga, nagtayo din ng Save More, tsaka ng Robinson Supermarket. At nakakabili kami ng Hot Wheels doon, hindi sa supermarket parang wala akong nakita, maliit lang yung Save More sa amin. Hindi ko lang alam sa ibang mga Save More o Robinson Supermarket. Pero may mga malls doon sa amin, so dumidiretso kami yung mga toy shop, Toys R Us. Dito rin marami rin toy shops na malalaki, katulad ng Entertainers, at The Range, taka yung Smith. So ito nga, naka-order kami online from The Range. So papakita ko rin sa inyo yung mga racetrack. So dito man tayo sa Hot Wheels collection ni Santi. Yun nga, random lang siya namimili. Medyo may involve lang siguro ako ng konti. Kung mamimili siya ng kanya, bibili na rin ako ng akin. So parang maglilin towards ako sa mga JDM or yung Japan cars or Asian cars na parang yun ang mga gusto kong models. At parang mas madali kasi, mas mahirap kasi siyang hanapin compared sa yung mga European cars dito. So pagka nagtingin nga kami doon sa pile up ng mga Hot Wheels, minsan kasi talagang
box lang talaga ikaw yung maghahanap, medyo hindi rin naka-arrange sa shelves. So medyo mas nakikita ko doon marami yung mga European cars kaysa sa mga Japanese cars. Kasi mabili talaga yung mga Japanese cars even here. At gustong-gusto rin ng mga English yung mga kotse natin galing yun nga sa Asia, yung Japan cars natin. Yan, yung mga Mitsubishi, Honda Civic, yung mga ganyan. So maghahunt tayo niyan. So parang maiikot ko kayo sa vlog natin around UK sa mga grocery store at papakita ko na rin sa inyo yung ganda ng lugar din nila. Parang nagturista na rin siguro kayo dito sa UK. Yan, sa pag-iikot natin at pag nanood kayo dito sa channel po namin dalawang magdaddy ni Santi about our Hot Wheels collection. Yan. So, etong presyo na, yung presyo nitong Hot Wheels na mga nabibili namin dito, ang pinakamura kong Hot Wheels na nabili dito is around £1.40. Yung 40 pence, yung pence na word dito kasi ginagamit. So, hindi kasi centavo or cents yung ang word nila para sa mga sentimo dito. So, pence. So, maririnig nyo sa akin siguro sa vlog na ang binabanggit ko lagi is pence. So, parang kung English na American English, parang sabihin nila natin na yung sinabi kong £1.40 magiging $1.40. Ganun. Kung sa Tagalog naman is, naku, napakahirap pala. Napasubo tayo. Parang piso, 40 centavo. Yun, yung pala yung conversion nun. So, syempre yung conversion ng pera, yung value ng pera, syempre nagkakaiba yung currency. At syempre alam naman natin, mas mataas yung value ng pera nila. Kasi kung convert natin yung pera natin sa kanila, yung dito, yung pound, 1 pound is around 73-75 pesos yung isang pound, 1 pound. So, lagay lang natin sa 75 para on a higher price na lang tayo para ma-compare nyo dyan din sa Pilipinas. So, mag-comment lang din kayo kung mahal ba yung mga nabibili namin Hot Wheels dito compared dyan sa Pilipinas. At kung ano ba yung mahirap naming mahanap na Hot Wheels dito na madali naman yun sa Pilipinas. At yung madali namang Hot Wheels na makikita namin dito na hard to find naman dyan sa Pilipinas. So, yan. So, yung pinakamura siguro, pinakamura ko na talagang nakita, nakabili kami sa Asda. Hindi ko lang alam kung anong Hot Wheels dito. Yun nga, pumapatak lang siya ng £1.40. At kung kukonvert ko na sa pera natin, that is around 105 pesos yung isang Hot Wheels. Yung standard na price, yung mga standard or basic models na ganito, most groceries binebenta nila around £1.69, which is around 126 pesos na sa pera natin in Philippine peso. Yan. So itong sa Tesco kasi mahilig sila mag-bargain din doon. Tapos yung para bang pagka bumili ka ng isang item, yung next item is half the price. So medyo tinataas nila ng konti yung presyo ng una mong purchase. So ito, mapapansin nyo, medyo mas mahal dun sa sinabi kong presyo na £1.69 na ang conversion niya is around 126 pesos. So ito, katulad nito, ang presyo nito dun sa Tesco is £2.40. So kung titignan nyo agad, yung sabi ko kanina £1.40, yung isa naman is £1.69. Tapos yung unang kotse na pinakita ko sa inyo, £2.40 na siya. So, pumapatak to, times 75 na lang natin yon is around 180 pesos tong isa. So, ang promo naman nila, yung next purchase nyo ng Hot Wheels sa Tesco, magiging £1.20 na lang siya. So, half the price na lang siya. So, itong £1.20 is around 90 pesos naman siya. Yan. So, pagka kinonvert ko na yung presyo niya, so £3.60, that is around 270 pesos. So, i-divide na lang natin sa 2, yung 270 pesos, around 135 pesos yung isang bili natin sa Hot Wheels. At yun nga, mako-convert nyo yung price at mako-compare nyo din dyan sa Pilipinas. Kung mura ba yung Hot Wheels na nabili namin sa Tesco. Tapos pagka nagpunta naman tayo, for example, sige bukas, pakita ko sa inyo, gawa agad ako ng video na punta naman tayo sa B&M na ang presyo ng Hot Wheels doon is £1.69.
which is around 126 pesos naman yung isang Hot Wheels doon. Yan. So, hopefully tama na lang yung mga conversion na binibigay ko sa inyo sa peso natin kontra sa pounds nila. Yan. Next is, ito nga, konti Hot Wheels namin. So, meron kaming box na ganito. So, nabili ko lang to na randomly na, hindi ko naman alam na Hot Wheels pa lang mailalagay ko dito. So, nagamit na namin para sa Hot Wheels. Kasi dito lang na halos lahat nilalagay ni Santi yung Hot Wheels niya. Ginamit ko lang to para at least maganda-ganda yung lalagyan ng iba niyang Hot Wheels. Meron pa pala tayo ditong isang Japan car or Japan import or standard model na nabili yata namin sa 5-pack. So ito merong Skyline, Nissan Skyline GTR na ano yata to, R35 yan. So yung R34 kasi mas iba yung itsura nung unahan eh. Yan. So ito sa tingin ko to R35 to. Yan. So maghahanap pa tayo ng mga Japan na cars or yung mga JDM. Tsaka yun, tingin din ako ng mga Fast and the Furious kung magkano din dito sa United Kingdom. Yan. So set aside ko na tong mga Hot Wheels. So pakita ko naman next sa inyo itong ating mga racetrack. Kasi itong ating vlog is mag-base tayo na lalaruin talaga natin yung Hot Wheels at gagawa nga tayong racetrack. Pinayagan kami ni Mami na meron tayong isang vacant room dyan na gagawin namin parang studio namin ng Hot Wheels at doon natin bubuin yung racetrack at makikita niyo siguro yung evolution ng racetrack na gagawin natin from the most basic hanggang mapaganda natin yung racetrack natin. So ito, buksan na natin yung mga racetrack. At gagawa ko lang siguro ng individual video kasi yung mga racetrack na to kakailanganin pala ng battery kung para paandarin natin. So, gawa ko lang ng separate video para hindi lang masyado ding mahaba yung video natin. Pero preview ko na sa inyo, pakita ko na sa inyo yung mga racetrack. Start ko na pong pakita sa inyo mga truck builders na nabili po natin. So, ito yung straight truck builder ng Hot Wheels. Meron pang isang bundle nito na isang box na mas marami pang laman na ganito. So, ito meron tong 12 inches, 9 inches, saka connector na nitong mga trucks at meron tayong isang standard Hot Wheels na kasama na para dito sa truck. So, itong trucks na to is yung border niya dito or yung kanyang railing is yung mababa lang. Kasi meron ding truck na ganito ang Hot Wheels na mataas naman yung railing. Tapos depende naman sa paggagamitan nyo. So hindi ko naman masasabi na mas maganda yung mataas ang railing or mas maganda tong mababa yung railing. Depende din kasi yan talaga sa paggagamitan nyo ng trucks. Tapos may mabibili din kayong trucks na ganito. Hindi ito yung pinakamahaba, hindi yung 12 inches. Meron pa nitong nabibili individual o 2-packs yata. 2 in a pack yata yun. 2 feet na agad siya yung haba niya. So, hindi ko rin masasabi rin maganda yung ganon na mahaba na agad kasi depende talaga sa paggagamitan nyo ng trucks. Yan. So, itong ganito is around, to be exact, is 12 pounds 99 pence. Kung i-convert ko sa pera natin times 75, it's around 950 pesos yung bili ko dito. So, na-order namin to sa Amazon kasama nitong isa pang Hot Wheels truck ng Hot Wheels na to. So, next na natin, pakita ko sa inyo. Ito yung figure 8 raceway ng Hot Wheels. So, yan, makita nyo. So, ito motorized. Meron siyang booster na kasama. Hopefully lang yung booster nito kasi merong lilabas na booster ng Hot Wheels na 2-speed. Yung mga ibang booster ngayon na nilalabas nila, this time is merong isang speed lang. Maganda kasi yung 2-speed, pwede nyong hinaan, pwede nyong lakasan. Kasi hindi naman lagi naman kailangan yung malakas yung booster nyo. Lalo na kung malapit yung booster nyo sa curve, yung ganyan. So medyo iitsa talaga yung kotse pag masyadong malakas yung booster nyo. Tsaka syempre yung railing, depende rin kung kakailanganin nyo ba yung mataas yung railing o yung mababa yung railing. Isa to sa magandang mabili nyo na racetrack ng Hot Wheels at kung di naman siya yung pinaka the best, one of the best siguro, in my opinion, itong Hot Wheels truck na to. Kasi meron na siyang 3 configuration na pwede nyong gamitin. So meron talaga yung figure of 8. So yan, sana makita nyo na sa video. Meron pa rin yung ganitong, madidesign nyo siyang ganito. Tsaka yung ganito. So yung presyo nito is around 24.99 pounds. So, this is around 1,875 pesos yung ganito. Tapos, meron pa siyang kasamang isang standard model na parang kotse ni Dimos. Yung papasok doon sa Dimos na truck. Ayan o, makita nyo. Ayan. So, sana nakafocus na lang maigi yung ating
camera. So pasensya na kung medyo umuga yung camera natin kasi si Santi medyo natutulak na yung ating lamesa, tsaka tripod lang yung gamit ko. Yan. So pasensya na yan. So i-evolve din siguro yung gagamitin natin sa pagbibideo natin. So later on, gawan ko to ng separate video, bibili tayo ng battery. So para hindi na nga lang din mahaba yung video natin, mag-unboxing tayo nitong figure 8 raceway. Tapos gamitin muna natin as ganito lang muna siya. Yan. Next, ito ng NASCAR, Team NASCAR Crash Circuit Racetrack. Yun, medyo tongue twister. At yan, pakita ko sa inyo. Buksan ko na muna at medyo excited ako. So buksan natin to para makita natin yung laman naman nito. Last but not the least, pakita ko na sa inyo itong Team NASCAR Crash Circuit Racetrack. So ito yung alternative natin dun sa official Hot Wheels Sizzler Fat Track nila. Yung Sizzler Fat Track kasi is na-discontinue na nilang i-produce. So hindi na kayo makakakita nun sa mga toy store or sa market. Ang market na lang talaga kasi nun is sa eBay. So alam naman natin sa eBay medyo mataas na yung presyo. Siyempre rare na yung item. So talagang mga 10 folds or 20 folds mataas yung presyo. So nasa sa inyo naman din kung yun pa rin talaga yung gusto nyo gamitin. So wala naman pipigil sa inyo. Pero kung naghahanap nga kayong alternative, katulad ko, nag-research lang din ako. So ito yung sinasuggest din ng mga nagkakarera ng Hot Wheels. So pakita ko ngayon sa inyo. So dalawa na yung binili ko para at least mahaba-haba yung magawa nating racetrack. Tapos i-combine pa natin doon sa Hot Wheels racetrack natin. So maganda-ganda na yung magagawa nating racetrack. Medyo meron na siyang magiging forma talaga o magiging racetrack na siya. Hindi lang basta straight. Tapos konting curve lang. So ito marami na tayong curve or straight na magagawa dito. So ito, in-unboxing ko yung isa para at least makita nyo. So pagka nanood kayo ng ibang YouTube video regarding this Crash Circuit Racetrack, so ang isasuggest nila sa inyo yung figure of 8. Kaso wala akong mabili ngayon ng figure 8. So ito, bumili ko yung sunglasses. Para siyang sunglasses eh. So ganyan yung itsura ng racetrack na may curve siyang tatlo. So yung figure of 8, so figure of 8 talaga siya. Ang pagkakaiba, may intersection sa gitna, yung racetrack na yun. Tsaka yung racetrack na yun, iba rin syempre yung parts. So meron siyang 4 na straight na papakita ko sa inyo mamaya. So ito kasi may 3 straight na mahaba, tapos may straight siyang maiksi. So yung isa, meron siyang straight na mahaba, 4 na yung straight na mahaba niya. So ito yung nabili natin. So ito motorized pa rin, so di battery pa rin to. At gagawa ko lang ng video later on para at least hindi lang masyadong mahaba itong ating content ngayon. So yan, pakita ko sa inyo to din. Lalaroin din natin na as is where is lang siya, na ganito siya. Yan, so ito yung tracks, yan. Para siyang sunglasses, kaya tawag ko lang sunglasses. So, marami na siyang parts na mabubuo nyo na talagang ganyang racetrack. Yan. And then, pakita ko sa inyo, yun nga pala, pagkakaiba ng Sizzler racetrack, dito sa racetrack na to, hindi lang basta official kasi na racetrack yan ng Hot Wheels, kaya yun ang magandang gamitin. May pagkakaiba, may pros and cons din yung fat track na yun, tsaka compare dito. Yung fat track kasi 3-lane. So, pagka nagkarera kayo ng 3-lane, pagka masyado nang mabilis yung takbo ng kotse, pwede siyang bumaliktad. Pwede siyang mas ma-wipe out or pwedeng tumalikod yung kotse matapos yung karera na nakatalikod yung kotse. Kasi nga, medyo mas malawak yung karsada niya. Pwede siyang talagang mag-turn yung kotse. So, hopefully you get what I mean. So, natatapos minsan yung kotse, naka-reverse yung mga kotse na natatapos nila yung karera. So, ang maganda naman dito sa track na to, 2 lanes lang siya. So, kasyang-kasya, 2 kotse. Yan, so, mas less yung tatalikod yung kotse dahil masyadong mabilis na at hindi matatapos yung karera at mostly matatapos yung karera na nakaharap talaga yung kotse. Maaabot niya yung finish line na nakaharap siya. Hindi siya tumalikod. So, yan yung track na ganito. So, marami na siyang curve. So, ayan, curve pa rin to. So, pwede nyo pagduktong-duktong. Imagination nyo na lang pagduduktong-duktongin nyo yung mga racetrack na ganito. Nasa sa inyo na lang kung ano yung configuration yung gagawin. So, yan, medyo nabubulol na ako. Yan. So, pakita ko ngayon sa inyo yung straight. May mga straight siya. Ito. So, meron siyang 2 maiksing straight, which is
parang mahaba siya, mas mahaba siya dito sa talagang mahabang straight. Oo nga, mas mahaba pa nga siya. Oh, yan oh. So, ito, parang apat na rin yung straight nyo. Yan, di ba? So, pagka pinagduktong-duktong natin to, mahaba na rin. So, pakita ko sa inyo, kunyari na lang, gagawa tayo ng straight line. So, yan, sana hopefully kita na lang sa video. Mahaba na rin siya, di ba? So, maganda na rin. So, dalawa na yung ganito natin kahaba kasi dalawa yung set natin. Meron pa nito. So, kunyari, gumawa ka ng isang straight na gano'n, tapos kinurve mong gano'n, tapos i-curve mong gano'n, tapos may straight ka ulit. So, nasa sa inyo na lang. Use your imagination na lang siguro talaga pag gagawa kayo ng racetrack. Tapos, papakita ko sa inyo, nakasya dito, dalawang car. Yan, no? Maganda-ganda na talaga yung karera. Yan. So, ang racetrack na to, parang meron siyang grooves din. Yan. Nakakasya yung gulong ng Hot Wheels para at least hindi rin siya gumagalaw habang nagre-race. So, parang magagamit yung groove na to para diretso pa rin yung takbo ng Hot Wheels. So, yan. So, ayun nga, di battery pa rin to. Pakita ko na lang kayo ng ibang video. So, yung car kasi nakasama nito, can I borrow the other car, Santi? So, I just can show them. Thank you. So, ito, i-charge sa ganito. So, lalagyan nyo ng battery to. Tapos, i-charge na yan. Tapos, patatakbo yun. So, ganito lang tong racetrack na to. Yan. So, dalawa na siya. Yan. So, next time, bibili tayo ng figure of 8 para at least mas mapahaba pa natin. Tapos, mag-start muna tayo. Yun nga. Gamitin muna natin. Pakita ko sa iyo sa mga ibang video. So, salamat nga po pala sa panonood sa bagong YouTube channel po namin ng anak ko na si Santi. Humingi lang po ako sa inyo ng support na sana po mag-subscribe kayo kung gusto niyo man yung content natin. Tapos yun nga, mag-iikot tayo. Tapos hanap tayo ng mga rare to find na Hot Wheels kung kaya naman natin ng ating budget na bumili. Pero syempre, i-enjoy lang natin. Kasi parang gala din namin dalawa. At alam niyo naman tong anak ko, kailangan ko talaga nilalabas kasi meron nga siyang autism. Hindi lang siya kasi pwedeng nandito lang sa bahay. Kailangan i-expose namin siya sa ibang tao. Tapos pinaglalaro namin siya sa ibang bata. So yan, medyo malaki na yung improvement nito. Dati talaga kasi hindi ito nagsasalita. 3 years old na hindi pa nagsasalita. So yung content na yun kasi doon sa kabilang channel. So medyo yun ang passion talaga namin. Yung ganito, mag-banding kami mag-daddy. Tsaka wala naman akong ibang pwedeng paglaanan ng oras ko. Siyempre, i-share ko na lang din sa anak ko. Yan. So, yan. So, ngayon, hanggang dito na lang yung video namin. So, say bye-bye. Bye. Bye. Say thank you. Thank you. Welcome. Ayan po. Salamat po. Hanggang sa susunod na video na lang po natin. Salamat po ng marami sa inyong patience at sa inyong oras na nanonood po kayo hanggang huli.